biyaya mo lamang, biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Come on, sabay-sabay po nating awitan ng Panginoon. Sumayaw, sumayaw tayo sa tuwa. Ibigay natin yung pinaka-the best na papuri para sa Kanya. Amen. Sino dito nakaranas na ang biyaya ng Panginoon ay punong-puno ng pagpapala? Amen. Come on, let's sing. Sasayaw. Come on, let's sing. Sabihin natin sa Panginoon. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako kumakapit.
Come on, let's continue to worship our God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka.
Hallelujah. Come on, worship the Lord. Hallelujah. We worship you, God. We magnify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, thank you once again for this special and great moment that we are here in your holy presence. We welcome you, Father, Jesus, and the Holy Spirit. And today, patuloy kaming magpa-train, magpapakasanay, Panginoon, sa iyong mga salita upang ang buhay na ito ay magamit mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. May you give each one of us the spirit of wisdom, knowledge, the spirit of revelation, the eyes of our understanding be enlightened so that we may know the hope of our calling. And in the name of Jesus, we take authority over this place. We cut every hindrances, every plans, every communication of the enemy in the name of Jesus. And we allow nothing but the Spirit of the living God in this place and His ministering angels, the angels of His holy presence. And thank you, God, for you have called me and anointed me as your servant so that I may declare the powerful, perfect, holy words of the living God. May your name be exalted and be glorified in the name that is above every name, the King of kings and the Lord of lords. His name is Shout Jesus. Shout hallelujah. Okay, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. And today, ang ating topic ngayon ay about leadership. Tayo ay mga tinatawag na mga leader. Ang iba ay inihahanda ng Panginoon for leadership. At para magamit natin ng Panginoon ang ating mga buhay. So, ang una munang talakayan natin ay about the biblical perspective of success. Yan ay kinuha doon sa Joshua 1:8. Sabi ng Panginoon kay Joshua, because Joshua is a new leader at mayroong kaba siya, mayroong mga takot paano magli-lead. But sabi, binigyan siya ng instruction ng Panginoon at ang sabi ng Lord, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Then you will be successful and prosperous. So yun ang ginawang bantayan ni Joshua para siya'y magtagumpay nung siya'y nagsisimulang maging leader. Now, the word success occurs only once in the Bible, and that is in Joshua 1:8. At ang Hebrew word ng success is sakai, which means to have understanding, to be made wise, and to achieve good success. So God promised Joshua good success if he would faithfully follow His instruction. At walang pagkakaiba yan sa atin mga kapatid, yun din ang instruction ng Panginoon sa atin. Yung kanyang mga salita. Maging familiar tayo sa salita ng Panginoon. Meditate the Word of God day and night. At yan ang tunay na success because ang success sa mundo ay kakaiba sa success sa spiritual success. Ang success sa mundo, magkapera, magkabahay, magkaroon ng billion, magkaroon ng mansion. But yan ay mga hindi tunay na success. Okay.
Thank you, Lord. Success from a biblical perspective, ito yung meaning ng success. It means finding and fulfilling God's purpose for your life. Okay? So tandaan ninyo yan. Ating hahanapin at mapulpil mo ang purpose ng Panginoon, yung layunin ng Diyos sa buhay mo. At pag yan ay naganap mo, that is what we call success. Ang pangalawa doon ay to become the person God wants you to be. So, to become the person kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo na maging person, hindi tayo mga nanggagaya lang. Okay? Number 3 is to win God's approval and commendation. So, ang approval natin hindi sa tao, ang approval natin ay sa ating Panginoon. So, meron bang tinatawag na bad success? Mayroon, mga kapatid. Yung bad success ay, ang una ay achieve at the expense or heart of others. At yan ay nakikita natin sa ating mga nangyayari ngayon, okay? Para maging successful sila, tatapakan ang mga tao, magnanakaw, para lang sila'y maging success. At yan ay tinatawag na bad success. When one's character is damaged in the process. So yan, again, yumaman ka nga, pero ang character mo naman ay na-damage. O gaya nga nang nangyayari ngayon, okay? Na-damage ang kanilang, yung mga ipinagmamalaki nila, nawawala na, okay? And does not have a lasting result. So hindi ayaw natin ng success na yan because that is temporary. Yung mga yumaman sa flood projects na yan ay mga temporary yan. Isang araw nasa kulungan yung mga yan. Pansamantala ang pagsasaya. Okay? Success began with a word from God. Okay? Kaya dapat tayo ay marunong makinig sa Panginoon because nandun ang success sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Okay? So success began with a word from God. Mahalaga, yung isa lang word ng Panginoon ay magiging successful ka na lang kanina. Yung isang idea ng Panginoon sa buhay mo, pwede ka maging successful sa business, pwede maging successful sa ministry because you heard from the Lord. Amen? Naalaala ko yung isang Kristiyano na nagbabasa siya ng Bible at humihingi siya ng direksyon sa Panginoon kung anong business ang anyang kapapasukan. At nabasa niya sa Book of Revelation na ang mga leaves ay nagpapagaling. Okay? So doon siya kumuha na-eksperimento niya ang mga leaves at yumaman siya doon sa pagbebenta niya doon sa mga natuklasan niya doon sa leaves. So God speaks to those who are seeking Him. Kung ikay naghahanap sa Panginoon, hallelujah, mangungusap sa iyo ang Diyos. Hallelujah. God speaks also in an audible voice. Yung mga naririnig mo talagang voice. Okay? And He may speaks through visions and dreams. Ang calling ko, mga kapatid, ay through visions and dreams. Hindi pa ako Kristiyano, nakapanaginip ako na galing sa ating Panginoon na I know na yun ay pagkatawag sa akin ng ating Panginoon. It's very clear ang vision na yun. But that is more than 40 years ago, but I can explain. Okay, pa rin hindi ko malilimutan yung dreams na yon. Okay, isa pa ay God speaks through the Bible. Kaya mahalaga, minsan ang ng mga Kristiyano, Lord, magsalita ka sa akin. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi nakakapagsalita sa iyo ang Panginoon. Gusto natin yung audible voice. Pero
Alam mo ba, pag nagbabasa ka ng Bible, God is speaking to you. Amen? Nagsasalita ang Panginoon sa iyo. And then, revelation usually flows through our thoughts. Minsan yung ating thoughts ay galing pala sa Panginoon yon, mga idea na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So God spoke to Joshua, it was a personal word kasi personal sa kanya yon. Okay? It was a specific and personal word, but it was conditional. He must para daw siya ay magtagumpay, he must meditate the Word of God day and night. Kailangang mag-meditate siya. And at that time, ay doon palang binubuo yung Torah. Okay, the 5 books of the Bible. Doon lang sila nagdudwell. But he must meditate the Word of God day and night. Hindi katulad natin, we have 66 books. Okay? Binibigay sa atin ng Panginoon yan. And katulad din ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, we must meditate the Word of God day and night. At doon sabi, it should not depart from His mouth. Alam nyo, hindi natin nakakalimutan ang sinasabi ng Panginoon sa atin o nami-meditate natin sa Word of God if you speak the Word of God daily. Speak to your problem. Speak to your sickness in the name of Jesus because there is power in your mouth. Okay, he must do all that is written therein. Gagawin niya dapat ang mga nakasulat doon. He must be strong and courageous to obey it. So kailangan natin ang strength and being courageous, maging matapang tayo sa pagpapatupad ng salita ng Panginoon. Sapagkat naroroon ang power ng Panginoong Diyos. Hindi lang natin meditate, hindi mo lang alam, kundi you apply it in your life. Okay? Ina-apply natin sa ating mga buhay. So sabi ng Panginoon kay Joshua, as I was with Moses, so I will be with you. So dito sa panahong ito, pinalalakas ng Panginoon si Joshua because he is a new leader. Kaya mga salita ng Panginoon ang nagpapalakas sa kanya. At sabi ng Panginoon, Joshua 1:5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you. I will not forsake you. So yan ang mga powerful words ng Panginoon na nagpalakas kay Joshua at nagpapalakas sa atin kung nalalaman natin na hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. I will not leave you. That is the promises of the Lord. I will not forsake you. So ano bang makukuha natin kay Moses? Ay para bang si Moses was very unlikely candidate for the leadership of Israel. Number 1, wala dyan, but number 1 is, he is a murderer. Okay? Kaya siya tumakas doon sa Egypt kasi pinatay niya ang isang Egyptian. Sapagkat alam niya ni Moses na siya ay may calling at that time na he will deliver the people of God doon sa Egypt. Pero ginagawa niya sa sarili niyang kalakasan, kaya palpak. Pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, kundi sa kalakasan ng Panginoon. That's why 40 years siya sa Egypt, 40 years sa wilderness. Ayan. Okay. He is very unlikely candidate. Bakit daw? Because he had an extremely low self-image. Mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Bakit natin nalaman? Kasi nung tawagin siya ng Panginoon, puro negative ang sagot niya. Lord, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako ganito. Ang daming excuses ni Moses. Okay, he was very poor orator. Hindi ako pwedeng magaling magsalita, Lord. Hindi ako lahat.
So he lacked self-confidence and was full of excuses. Actually, yung mga tinatawag ng Panginoon, marami silang excuses. Si Jeremiah, sabi ng Panginoon, tinatawag kita to be a prophet to the nation of Israel. Sabi niya, impossible. I'm only a young people. So meron din silang mga excuses. Ba't laging nananaig ang Panginoon? Kasi pinalalakas sila ng salita ng ating Panginoon. So pag tayo tinawag ng Panginoon, mas alam ng Panginoon kung anong nasa loob mo. Okay? And unlike Moses, parang ako din yan eh. I have a low self-image. Okay? Ako'y mahiyain. Hindi ako orator. Hindi ako marunong, hindi ako dadanan-dada. Ba't alam natin, mga kapatid, kaya nagtataka ako, bakit mo ako tinawag, Panginoon? Okay, hindi naman ako marunong humarap sa tao. I am not a leader. Yun ang sinasabi ko. But mas kilala tayo ng Panginoon kaysa pagkakilala mo sa sarili mo. Can you say amen? Ulitin ko. Mas kilala ka ng Panginoon kaysa pagkakilala mo sa sarili mo. Because ang pagkakilala natin sa ating mga sarili ay hindi sapat. Sapagkat hindi natin nakikita talaga yung paano tayo nilikha ng Panginoon. Anong plano ng Diyos? Ano ang future mo? But sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans, not for evil, but to give you hope and a future. Kaya yung hindi mo nakikita ngayon sa sarili mo, maaaring lumabas yan kung ikaw ay susunod sa Panginoon at papagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Marami kang matutuklasan. Marami akong natuklasan. Kala ko hindi ako leader, pero ginawaan niya akong top leader ng ating denomination for 20 years. At ngayon leader pa rin ako ng mga pastor. Pero hindi ko yan nakikita sa sarili ko noon. Okay? Pag tinawag ka ng Panginoon, mayroong gagawin ang Panginoon sa iyo na hindi mo ini-expect sa sarili mo. Hindi mo man lang naisip, yung sabi sa Bible, sa sarili mo. So, doon naging malakas si Joshua at parang sinasabi ni Joshua, Lord, kung nagamit mo si Moses na hindi naman orator, hindi siya orator dahil di ba may spokesman pa siya, si Aaron. Sabi kasi excuse siya ng excuse, Lord, hindi ako marunong magsalita. Okay, sige, bibigyan kita ng spokesman, si Aaron na kanyang kapatid. Okay? So, yun ang nagpalakas kay Joshua, Lord, kung itong si Moses na ito ay ginamit mo na mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili, ako rin pwede mo akong gamitin. Ikaw din pwede kang gamitin ng Panginoon. Ituro mo ang katabi mo, sabihin mo, ikaw din pwede kang gamitin ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord. Pwede mo sabihin, kung ginamit mo si Bishop Ariel na dating lasenggo, ako rin pwede mo rin gamitin, Panginoon. Hallelujah! So the crucial need for good leadership, at yan ang ating problema sa ating bansa. Wala tayong good leadership sa ating bansa. Puro mga korap, nalantad at inilantad ng Panginoon dahil ibinuhos ng Panginoon ang baha. Nalantad ang korupsyon na hindi nakikita noon. Kala mo magagaling na leader, pero sila pala ang mga buaya daw dyan. Wala na iniisip nila sa kanilang sarili lang. Display of, dinidisplay nila kung mga Lamborghini at mga, oh my. Without good leadership, lawlessness abound. Alam mo ba nangyayari sa ating mundo?
Grabe ang nangyayari. Sa Nepal magulo, sa Indonesia. Ano pa yung dalawa? 4 yun eh. Sa 4 na bansa ngayon magulo. Sinusunog nila yung mga mansyon ng mga politician nila. Dinadala sa ilog yung mga politician, pinagbababato dahil sa korupsyon. Sana hindi mangyari. Pag-pray natin hindi mangyari sa Pilipinas. Sa Indonesia, ganon din. Sa Nepal, ganon din. Bangladesh, yung isa. Hindi ko maalala yung isa. But 4 yun. Okay? So, without good leadership, lawlessness abound. Ang daming lawlessness ngayon. Without leadership, confusion reigns. Nakukonfuse ang mga tao because walang good leadership. The people are like sheep without a shepherd, without good leadership. Now, definition of leadership. Ano ba ang definition ng leadership? Number one who takes the lead and goes ahead to show the way. Number 2, one who guides, directs, and commands a company. Number 3, one who influences the attitude and action of others. Nakaka-impluensya ka, but good influence. Kasi meron din namang bad influence. Okay? Someone that other wants to follow. Gusto ko sumunod sa taong yan. Maganda ang leadership niyan. Parang ganon. Okay? Talaga, kung ikay merong good leadership. Number 5, one with the ability to motivate other to achieve a goal. Yan ang definition ng good leadership. Sabi naman ni Robert Clinton about leadership, what is a leader? Sabi niya, a leader is a person with God-given capacity. Of course, yan ang pinakamahalaga, God-given capacity, because hindi pwedeng ikaw lang. Okay? With God-given capacity, with God-given responsibility to influence a specific group of people towards God's purposes for the group. Yan. God-given responsibility. So binigyan tayo ng assignment, mga kapatid. Ano bang assignment mo ngayon? Anong assignment mo sa mundong ito? Yan ang dapat tuklasin mo. Bakit ka pabuhay? Ibig sabihin, mayroon pang purpose ang Panginoon sa iyo. Habang buhay ka, may purpose ang Panginoon sa iyo. Pag tapos na ang mission mo, pwede ka nang umuwi kay Lord. Okay? Pag tapos na ang mission ko, di go home na ako, Lord. Okay. So wala na tayong kinatatakutang kamatayan kasi mahalaga na habang tayo narito sa mundo ay natutupad na natin yung kalooban ng Panginoon. Ano ba sabi ni Saint Paul? I have fought the good. This is the conclusion of his life. Sabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Okay. Now, Lord, tapos na ang mission ko. So pag tapos na ang mission mo, kahit anong gawin mo, ay pwede ka nang kunin ni Lord. Kasi baka tapos na ang mission mo, iba-iba pa ang gagawin mo. Makasilat ka pa. Okay. So, that is a leader, okay? May purpose ang Panginoon. Some aspects of effective leadership. Number 1 is prophetic, able to anticipate the future. Ang leader, na-anticipate na niya ang future. Ikaw ba, na-anticipate mo na ang future? Okay, dapat tayo, pag leader talaga tayo, hindi lang yung dito, yung present ang ginagawa mo, you are able to anticipate the future. Hallelujah.
At kaya kami buhay pa kasi mayroong pang ipinagagawa sa amin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron pa kaming mga goal. Gaya ng doon sa San Mateo, tinatayo natin ang 28 million, malapit nang matapos siya. Ando na sa 3rd floor. May bubong na. Okay. So, ayon. Strategies, able to plan the future. Nag-i-strategize ka, ano bang plan mo sa future? Gusto ko nga banggitin sa inyo, may panaginip ako. Alam ko may meaning. Alam mo, pag ang panaginip mo ay may meaning. Nakita ko mga isda, merong malalaki, merong maliliit. At nagmamadaling pumunta sa akin. Yung mga isda, talaga nagkakaganon. Okay. Sabi ko, ang isda kasi mga kaluluwa eh. I will make you fishers of men, di ba? Then another, ito na naman, nung kagabi yata yun, nanalangin na naman ako. Naginip na naman ako. Nakita ko naman, hinuhuli na yung mga isda. Hinuli, ang dami mga isda, hinuli na, isinakay doon sa sabi ko ba, sa great harvest na ito, Panginoon, hallelujah. Amen. Napakalalaking mga isda. Tuwan-tuwa yung mga tao kasi nakatikim din sila ng mga isda. Okay. Number 3, aspect of effective leadership is communicators. So, kailangan as a leader, magaling tayong mag-communicate. Kasi kung malabo tayo mag-communicate, hindi nakukuha ng ating mga followers. Hindi ko maintindihan yung sinabi ng aming leader. Parang gano'n. Confused. Okay. Ang isa pa ay motivators. Nagmo-motivate siya. Hindi siya nagdadaw ng mga tao. Sa panahon na ito, ang daming bully, ang daming nagdadaw ng mga tao. But hindi tayo tinawag para pabagsakin ang buhay ng ibang tao. Tayo tinawag para i-lift up ang buhay ng mga tao. Amen. Sumagana ang buhay ng mga tao. Kaya sabi ni John sa 3 John 2, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prospereth. O yan, dapat ang wish natin. Hindi tayo naiinggit sa success ng ibang tao. Yan ay pang makamundo. Uy, nainggit naman ako. Alam nyo, mga kapatid, kaming mag-asawa, natutuwa kami pag kayo nagtatagumpay, kung kayo pinagpapala ng Panginoon, kung kayo ginagamit ng Panginoon, natutuwa kami. Hindi kami naiinggit. Hindi kami naiinggit kung may bago kayong sasakyan. Kung kayo pinagpapala ng Panginoon, hindi kami naiinggit. Hallelujah. Ibig sabihin kasi, effective yung mga itinuturo namin, kaya kayo pinagpapala dahil sumunod kayo sa salita ng Panginoon. Okay. Isa pa, aspect of leadership is role model and example. Yan ang mahalaga rin. Kailangan being a leader, we must be a good model and example. Okay? Nagdedicate ako ng bata kahapon at ngayon, ayun lagi ang ko sa kanila, yung mga magulang, be a good model, role model. Okay, hindi lang salita ng sa salita, kundi sa buhay. Because hindi nga magiging effective ang pagtuturo natin kung hindi nakikita sa ating buhay. No way na magtagumpay yan. But lagi kong sinasabi yan, pinapasa natin sa ating generation ang ating buhay. Yung buhay natin. Yung buhay ng iyong mga anak dapat ay ipinapasa natin sa kanila yan. Amen? Thank you, Lord. So, be a role model and be a good example. Someone people confident to follow. So, pag mayroong effective leaders,
ay confident ka to follow that leader. Kasi kung nakikita mo, maganda ang kanyang character, meron siyang integrity, you are confident to follow that leader. Okay? Ngayon, kung bagsak ang kanyang integrity, hindi siya mapapagkatiwalaan, mahirap sumunod sa mga ganong leader. Kaya iingatan natin ang ating buhay. Ingatan niyo ang karakter, mga future leader kayo. Iingatan niyo ang inyong karakter. Kasi walang kabuluhan kung magaling ka magsalita, magaling ka mag-preach, magaling ka sa ang dami mong kayang gawin. But kung bagsak ang iyong character and integrity, walang kabuluhan lahat yon. Yan, walang kabuluhan. Kaya ingatan niyo buhay niyo. Kung kayo'y tunay na leader, be a good example na makikita ng inyong mga followers. Amen. And by the grace of God, yan kagaya ng kinanta, sa biyaya mo lang, Lord. Talaga naman, sa biyaya lang naman ng Lord eh. Hindi naman sa ating sa sariling kakayanan. Sa biyaya mo lang ako'y nakakapaglingkod. Sa biyaya mo lang ako'y nakakasunod, Panginoon. Okay. Able to exercise authority. So, hindi pwede dito mahiyain. Kung ikay mahiyain, gagawin kang walang hiya ni Lord. Yung good na walang hiya. Yung hindi ka na nahiya. Ako'y mahiyain. Ginawa akong walang hiya ni Lord. O hindi na ako nahihiya. Mahiyain ako eh. Ayaw kong magpakita sa mga tao. Okay. So, you are able to exercise authority. Organizer able to achieve the desired goal. Para naman sa parang orchestra conductors able to inspire harmony. So, kailangan may harmony. Kasi kung walang harmony, divided. Magkakaroon ng division. Walang harmony eh. Kung sa isang church na ito'y walang harmony, divided tayo. Parang ano nga yan? Kung kayo walang harmony sa worship team, divided yan. Baka kung saan-saan. Kanya-kanyang palusot o kanya-kanyang tugtog na lang. Oh, ito ang gusto ko eh. Di ba? At kailangan may harmony. Able to inspire harmony. A general who marshal and command his army. Yan. Saan ba tayo? Susugod. Yan. True Christian leaders seek great things for the glory of God. Hindi for our glory. Ang mga bumabagsak na mga leader ay yung mga gino-glorify nila ang sarili nila. Like Kibuloy, di ba? Matagal na siyang pero biglang bumagsak because ang gino-glorify niya yung kanyang sarili. We must always glorify the Lord. Ano mang tagumpay, ano mang nagawa mo, kung ginamit ka man ng Panginoon sa mga signs and wonders and miracles, bumuhay ka pa ng mga patay, always give glory to God. Bakit? Hindi mo naman kayang bumuhay ng patay eh. Sa sarili mo lang eh. Kahit sipon, hindi mo pwedeng pagalingin sa sarili mo. Oh, it's for the glory of God. Pangalawa, the well-being of those over whom they have charge. Yung well-being ng mga followers mo. Yan. For the sake of the lost for whom Christ died. Okay? For the sake of the lost, for whom Christ died. Yan ang ating tinutumbok. Yan. Winning the lost for the glory of God. Number 4, the advance and growth of God's kingdom. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka tinawag ni Lord to build your own kingdom. Tinawag ka ni Lord to build His kingdom. Amen? Laging nakaturo sa taas.
hindi nakaturo dito. So tinawag tayo ng Panginoon to build His kingdom. Some wrong motives of leadership. Meron kasing wrong motives of leadership. Ang una ay the enjoyment of power. Gusto lang niya power. Gusto lang niya maging famous. At mayroong ganon, di ba? Number 2, the desire to influence and control others. So mayroong mga ganong leaders. Gusto lang niya maka-influence to control other people. Okay? Number 3, the desire for preeminence. Gusto niya makilala ang kanyang pangalan. Tayo'y narito sa ministry ng Panginoon, hindi para maitaas ang iyong pangalan, kundi maitaas ang pangalan ng yan, ng ating Panginoong Jesus. Amen? Number 4, to achieve personal fulfillment. Merong gano'n, gusto ko lang ma-fulfill yung aking sariling, gusto ko lang sa aking personal fulfillment. Hindi tayo narito for your personal fulfillment. Hindi ka nagpapagamit sa Panginoon for your personal fulfillment. Amen. Napapagamit ka sa Panginoon because of the purpose of God, the fulfillment of God's purpose for your life. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. The last one is Christian leadership involves servanthood. Okay? Ang pagiging leader ay ikaw ay servant. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta dito sa lupa upang ako'y inyong paglingkuran. Pumunta ako dito para maglingkod at pinakita ng Panginoon ang kanyang paglilingkod. Wala siyang tinatanggihan na tao. Amen? So, kailangan dyan yung humility is first humbleness of mind and heart. So dapat nating tatandaan lagi pagiging humble, humility, anumang mga naabot mo, anumang powerful kang ginamit ng Panginoon, magpakababa ka lagi kay Lord. Because once na dumating sa iyo ang pride, that is the beginning of destruction. Because pride comes before destruction. Pag yumayabang ang tao, pabagsak yan. Pag sabi ng Panginoon, ang mga nagpapakababa, aking itataas, at ang mga nagmamataas, aking ibababa. So always remember humility sa ating buhay. Ating itaas lagi ang pangalan ng Panginoon. Then meekness is actually great strength under control. Meekness. Ano ba ibig sabihin niyan? Ang isang ilustrasyon niyan ay isang napakalaking kabayo na malakas na kabayo. Under control. Okay? O na-train na kabayo. Okay? Pero napakalakas niya pero under control. And that is meekness. Jesus, He is meek. Hallelujah. But He is strong. The Lord is strong. Okay. Ang isa pang tinawag sa Bible na meekness, sa meekness o humble person is Moses. Okay. Number 3, the last one is obedience. Obedience is submission to the will of another. So obedience, mahalaga din yung word na submission. Pag ikaw ay dinala sa isang church, submit ka doon sa church na yan. Marami na ako naranasan dito. Hindi nagsasubmit, hindi tumatagal dito. Iba ang ginagawa.
Minsan uutusan ko, doon ka tayo padala. Sabi niya, ito gusto ko, doon ako gusto ko. O sige, doon ka na. Ngayon wala na dito. So kailangan ka rin, meron kang submission to the leadership. Kasi ang mga leader nilagay ni Lord, hindi naman kami talaga lang iyan eh. Okay? Pag nagrebelde ka sa leadership, ay aanihin mo rin yan. Marami na, naku, sa mga karanasan sa mga churches, nagrebelde. Okay. Isang araw siya naman ang pinagrebeldehan because you sow, you reap what you sow. Ano mang itanim mo, yun ang iyong aanihin. Amen? Hindi tayo tinawag para maging rebellion. Maging rebelde. Tayo ay tinawag para maging obedient like the Lord Jesus Christ. He submit even to the point of death. Grabing submission yon. Even to the point of death. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi naman dapat maranasan talaga niya yon kasi hindi naman para sa kanya yon kundi para sa atin. Para matanggal ang mga rebellion sa atin. Sinabmit ng Panginoon ang kanyang sarili. Tinubos tayo hanggang kamatayan ng ating Panginoon. So that is Christian leadership. Meron kayong tanong? Meron kang meron kang wala na. Okay. So kung wala kayong tanong, ako'y magko-closing na ng prayer. Heavenly Father, thank you once again for your goodness, your faithfulness, your mercy to us. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. At sa iyo po namin binibigay ang papuri, kadakilaan, pasasalamat. In the name that is above every name, the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Thank you, Lord.